Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat, mga kapatid. Muli nagbabalik ang Kohelet Ministry para patuloy nating pag-aralan ang banal na kasulatan at maipahayag natin sa bawat isa ang mga bagay na nais ng Diyos sa atin. Una sa lahat, meron po tayong topic na pinag-aaralan last meeting. Pinag-aralan natin under ng solusyon ng Diyos sa kasalanan ay nakilala natin ang bugtong na anak. At ang pangalan niya ay Jesus ayon sa Biblia. Ito po yung ating Panginoon na nagkatawang tao at ang intention niya para pumasok sa limbutang ito para magkaroon tayo ng kaligtasan, tubusin tayo sa ating kaligtasan. Kaya nga kung tayo po ay hindi pa natin alam kung paano tayo maliligtas, sa banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin kung sino ang magliligtas sa atin at paano tayo maliligtas. Kaya sa ating pag-aaral, patuloy nating alamin yung solusyon ng Diyos sa kasalanan. So, last meeting nakita natin, ah, ang binigay niya sa atin ay walang iba kundi yung bugtong na anak. At yung bugtong na anak na yan, napag-aralan din natin na ang pangalan ay ang Panginoong Jesus. So, kung bakit pala Jesus ang pangalan niya ayon sa Matthew 1:21, para magligtas sa kasalanan ng ating bayan, ng kanyang bayan. Kaya nga sa atin partikular na ang purpose ng Panginoon pala sa atin ay iligtas. Kaya nga kung merong magliligtas sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. At ang tawag sa ating Panginoon ay walang iba kundi ang Kordero ng Diyos. So, ipinakilala siya bilang isang anak ng Diyos ng banal na kasulatan, lalo higit ni John the Baptist. Kaya nga sa episode 39 na ito, muling dagdagan natin ang pagkakilala sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon sa John 1:29, ito yung ayon sa banal na kasulatan, sinabi niya, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan niyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So kung titingnan natin, ang Panginoon pala ay hindi siya ordinaryong anak ni Mary and Joseph. Actually, si Joseph ang stepfather ni Jesus Christ ng ating Panginoon. Si Mary naman yung naging vessels para maging ina ng ating Panginoong Jesus sa laman. Kaya nga kung titingnan natin, ang pagparito ng Panginoon ay very special. Yung kanyang pagiging Diyos ay napakadakila sa kalalagayan. Kaya nga nung siya ay nagkatawang tao, ay siya ang sabi, namuhay siya katulad natin bilang mga alipin. Kaya kung tayo ay makakilala sa Panginoon, makikilala ba natin siya bilang isang kordero ng Diyos? So makikilala ba natin siya bilang isang anak ng Diyos? Kaya nga sa pag-aaral ng banal na kasulatan, hindi lamang siya basta anak ni Mary o hindi lamang siya basta anak-anakan ni Joseph, kundi siya ay isang anak ng Diyos. Pag sinabi nating anak ng Diyos, anak siya ng makapangyarihan sa lahat, na gumawa ng langit at lupa, gumawa ng lahat ng bagay, ang nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya nga nung time na siya nagkatawang tao, ay namuhay siya parang katulad natin. Na ang purpose pala niya, ang sabi, mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. So, ang kordero lamang pala ang binigay ng Diyos sa atin, sabi sa Acts 4:12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, walang ibinigay ang Diyos na pangalan na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga dito, kung kilala natin siya ang kordero ng Diyos, meron tayong chance ngayon na maligtas na sa pamamagitan niya. Kaya kung tayo magkakaroon ng kaligtasan, dapat alam natin ano ba yung ginawa ng Panginoon sa sanlibutan ito. Bakit siya nagbigay sa atin ng pagkakataon na iligtas tayo? Bakit siya gumawa ng paraan para iligtas tayo? Actually, doon sa unang lesson natin sa God's Solution, because mahal tayo ng Diyos. At sa pagmamahal ng Diyos sa atin, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Ito nga ang pangalan ni Jesus. Kaya nga sa oras na ito, kilanlin natin ano ba yung ginawa ng kordero sa atin para maligtas tayo. Sino ba siya?
at ano yung gagawin niya para sa atin. Kaya kung tayo ay mag-aaral, mapapansin natin dito, ang kasalanan ang tatanggalin ng Panginoon sa atin. Which is ang kasalanan ang number one problem natin. Kung bakit hindi tayo makakarating sa buhay na walang hanggan o kung bakit hindi tayo makakarating sa langit. Kaya nga mahalaga, ano ba yung ginawa ng Panginoon? Sino ba siya at bakit bilang isang kordero ay ano ba yung gagawin niya? So, sa Hebrew chapter 9, verse 11 to 13, ang sabi rito, ngunit dumating na si Kristo na pinakapunong pari ng mga mabubuting bagay na narito na. At siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad, hindi ginawa ng tao, ang sambahang iyon ay walang sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at yun ay sapat na. Hindi dugo ng kambing o guya ang kanyang handog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. So kung mapapansin natin dito sa dalawang verse na ito, nakita natin kung sino ang ating Panginoon. Ang Panginoon pala siya yung punong pari ng mabuting bagay. Kung meron tayong pagkakilala sa mga pari, ito yung mga lingkod ng Diyos. Kaya nga sa pagiging lingkod ng Diyos o sa templo, ang pari ang siyang nagiging daan ng Diyos para ipaalam ng Diyos yung kanyang mga nais gawin ng tao o nais ipahayag ng Diyos sa katawan. Si Kristo ang isang kinilala din nating sabi nga rito, the chief priest, the high priest o punong pari ng mga mabuting bagay na narito na. Ang sabi, sino siya? Siya yung naglilingkod sa sambahang higit na dakila. Ito yung sa harapan ng Panginoon. Wala siya rito sa lupa. Ito yung sa trono ng ating Diyos. Sabi nga dito, siya ay naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila. Walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutan ito. So kung titingnan natin, ito yung trono ng ating Panginoon, kung saan nandoon sinasamba ng lahat ang ating Diyos. Kaya nga sa atin, kung siya ay tagapaglingkod ng sambahang lalong higit na dakila, meron tayong isang manunubos na hindi dito nagmumula sa sanlibutan ito at hindi siya naglilingkod sa sanlibutan ito. Ang kanyang lugar ay wala sa sanlibutan ito. Kaya nga nung nagkatawang tao ang Panginoon, ang lagi niyang ipinahayag sa kanyang mga parable, sa mga talinhaga niya, ay yung kaharian ng Diyos na darating, yung sa langit. At kung mapapansin natin, ang kaharian ng Diyos na yan ay wala sa sanlibutan ito. Doon siya naglilingkod upang halos maging dakila siya sa lahat ng mga naglilingkod. Kaya nga dito sa sinabi rito, nung siya'y pumasok, sabi nga, minsan lamang siya pumasok sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. At hindi dugo ng kambing o guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo. So, kung natatandaan natin sa lumang tipan kasi, meron tinatawag na tabernakulo o yung kung saan dinadala yung mga hayin, yung mga sacrificial offering ng mga dugo ng mga kambing, mga guya, mga dumalagang baka. Dinadala ito sa templo para gamiting ang mga dugo nito para iwisik sa tao para sa ikalilinis ng kasalanan. At ang papel ng mga punong pari sa tabernakulo na yon na nandito sa lupa, sila yung tumatanggap ng mga hayin. Sila rin yung nagdadala doon sa dakong kabanal-banalan. Kaya nga ayon sa mga scholars na ating mga pinag-aralan, pag ang isang pari na nagdala ng hayin sa dakong kabanal-banalan ay natagpo ang hindi
malinis o nagkasala, hindi na siya makakalabas doon at mamamatay na siya doon sa lugar na yun. Kaya nga, sabi nga nung iba, ewan ko kung totoo ito, ang mga punong pari na papasok sa dakong kabanal-banalan na yon ay may mga tali sa paa. Kasi once na hindi na sila lumabas, ibig sabihin, itong mga ito ay hindi karapat-dapat magdala ng hayin para sa ating Diyos na buhay, na banal. Kaya nga once na nagdala siya ng hayin, siguro kung tayo ilalagay sa pagiging punong pari, ay manatakot ka rin kasi hindi mo alam kung lalabas ka pa o hindi kasi Diyos lamang ang nakakaalam kung ikaw ay malinis, kung ikaw ay tapat sa Kanya, kung hindi ka nagkakasala. Kaya nga doon sa dakong kabanal-banalan na yon ay bihira yung pumapasok doon na hindi nakakalabas ng buhay. Kaya nga sa atin, kung ang Panginoon ay doon siya naglilingkod sa dakong kabanal-banalan, ay nasabi niya minsan lang siya pumasok at yun ay sapat na. Ibig sabihin, hindi na siya magpapabalik-balik para dalhin yung sacrificial offering nung mga tao. Minsan lamang niya inihandog yung minsan lamang siya naghandog kasi nga ang kanyang handog ay sapat na dahil hindi dugo ng kambing o baka yung kanyang mga dala, kundi yung sarili niyang dugo. So kung titingnan natin, ang tabernakulo ay merong tatlong portion kung saan sa unang bahagi ng templo na yon, ng tabernakulo na yon, ay doon nila nire-receive yung mga sacrificial offering ng mga punong pari. Kaya nga yung mga punong pari na ito, nung dumarating ang mga hayin o yung mga sacrificial offering na nagmumula sa mga tao, tinatanggap nila ito kung ito ay malinis. Ibig sabihin, walang pilay, walang batik. Ayon sa banal na kasulatan kasi dapat 1 taon, dapat ay lalaki, dapat ay walang kapintasan. So, yun yung ginagawa ng mga punong pari na yun. Sineselect nila, nagiging quality control sila, nagko-QC sila kung ang hain ba ng mga taong ito ay perfect lamb, yung walang kapintasan. At kapag ito ay natagpuang may batik o may pilay o may sakit, nire-reject nila ito at hindi na ito karapat-dapat gamitin sa paglilinis ng kasalanan. Kaya nga nung time na dumating ang Panginoon, ang sabi rito, minsan lang siya pumasok. Ibig sabihin, minsan lang siya inihandog doon sa dakong kabanal-banalan at yun ay sapat na. So, kung natatandaan natin last meeting, doon sa Hebrew 10 verse 5, napag-aralan natin na si Jesus ay pumasok sa daigdig upang mag-alay ng sakripisyo, ito yung kanyang katawan. Kaya nga sa pagpasok niya sa daigdig, sabi, pinaghanda mo ko ng isang katawan dahil hindi mo naibig yung mga hayin ng mga dugo ng bisirong baka, mga kambing, mga guya, o mga tupa, hindi naibig ng Diyos. Kaya nga yung sarili niyang katawan na hindi nihanda ng Diyos ang nagiging offering para sa kasalanan ng tao. Kung mapapansin natin dito, sabi nga rito, minsan lamang siya pumasok. Ibig sabihin, naghandog na siya at yun ay sapat na. Hindi na pabalik-balik at hindi katulad ng lumang tipan. Yearly ay kinakailangan niyang maghandog para sa pagpapatawad ng kasalanan. Kaya nga napakabuti ng Panginoon. Imagine natin kung ang panahon natin ngayon, ganun pa rin yung way of cleansing ng ating mga sin, kung ating mga kasalanan, sa ganun paraan pa rin tayo papatawad sa kasalanan. Siguro sa habang panahon na inilagi natin sa sanlibutan ito, hindi na sapat yung mga hayop. Baka yung mga hayop ay ubos na dahil sa pangailangan ng kasalanan ng mga tao. Kailangan nila ng dugo. Kaya nga napakabuti ng Panginoon eh. I-prepare niya yung ating hapagkainan na huwag mawawala ng karne. Dahil kung darating ang panahon na ganito pa rin, sabi ko nga, baka kahit dugo ng mga butiki, pagtiyagaan natin para malinis lang tayo sa ating kasalanan. So, napakabuti ng Panginoon at yung sarili niya, sabing gano'n, ay sarili niyang dugo ang inihandog niya. So, ibig sabihin, kanyang sariling dugo, yung kanyang kamatayan, ang siyang ini-offer niya sa Diyos na makapangyarihan na lumikha ng lahat ng bagay
para laang mapatawad ang ating kasalanan. Kaya nga do'n sa pagparito ng Panginoon at siya'y nagkatawang tao, may purpose pala yung katawan na 'yan para ihain at lalong higit na panatilihing malinis. Sa edad na 33 ng ating Panginoon, bilang nasa katawang tao, parang mahirap ma-maintain na magkaroon ito ng batik. Ibig sabihin, parang mahirap maintainin na manatili itong malinis at walang batik sa loob ng 33 years na namuhay ka sa sanlibutan, kasama ng mga tao makasanlibutan. Imposible, parang napakahirap o parang imposible na maging malinis ka sa panahon na yon. Kaya nga sa atin, ang Panginoon ay natagpuan ayon sa banal na kasulatan, ayon sa propesiya, ayon sa Revelation, natagpuan siyang walang batik, walang kapintasan, parang very perfect lamb siya. Siya yung perfect lamb na para mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga yung kanyang hain na ito ay sapat na. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin every year. Ito'y sapat na. Kaya nga sabi rito, minsan lamang siya pumasok sa dakong kabanal-banalan at ito ay sapat na. Dahil nga hindi dugo ng kambing o guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya yung walang hanggang kaligtasan pala ay nakasalalay doon sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga kung makikilala natin ang Panginoon ng lubusan, siya pala yung anak ng Diyos na dati siyang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, na nagkatawang tao para yung kanyang pagkakatawang tao ay maging sacrificial offerings para sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga kung ang mga tao ay maliligtas, ibig sabihin naniniwala siya doon sa mga bagay na ginawa ng ating Panginoon o naniniwala siya sa ating Panginoon bilang isang kordero ng Diyos. So, matagal na natin kinakanta sa simbahan ito, yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya maniwala tayo sa isinugo ng Ama. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, binigay niya yung kanyang bugtong na anak, na ang goal niya ay hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa atin, habang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, binibigyan natin ng pagkakataon na makilala natin siya. Yun lang naman talaga ang purpose ng pag-aaral eh. Makilala natin siya bilang isang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga sabi, ang handog niya ay kanyang sarili, sariling dugo ang kanyang inialay at ito ay sapat na. Sa verse 13, ang sabi rito, ito yung pagdating sa mga dugo-dugo ng mga kambing. Sabi sa verse 13 kasi, kung ang dugo ng kambing at toro at abo ng dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang magagawa ng dugo ni Kristo. So imagine natin, in contrast doon sa dugo ng Panginoon at dugo ng mga kambing, ang sabi ng writers, sabi nila, ang writers ng Hebrew ay si Paul, but I believe it's him. Pero ang author talaga nito ay walang iba kundi ang Diyos. Pero sabi rito, kung ang mga kambing at dugo ng kambing at mga dugo ng torot na mga abo ng dumalagang baka ay nakapag-aalis ng kasalanan sa mga tao, how much more yung dugo ng ating Panginoon. Kaya nga maganda nga yung ginawang paraan ng Diyos eh. Kasi kung sabi ko kanina, kung ang dugo pa rin ng mga kambing, baka at toro yung ating kailangan para mapatawad, baka wala na tayong kinakaing baka ngayon, wala nang mga dugo-dugo ng mga kambing ngayon, wala na rin kambing kasi sa dami ng kasalanan sa sanlibutan. Pero ang maganda rito, inihalin tulad ng Panginoon, para bang kung titingnan natin, para bang mas higit pala yung dugo ng ating Panginoon na makapagpapatawad sa kasalanan natin kaysa sa mga dugo ng baka. Kaya nga sa atin, ang sabi rito sa 14, higit ang magagawa ng dugo ni Kristo
Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay ng Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Kaya nga, ang Diyos kasi, ang gusto niya lagi, pag meron tayo ibibigay sa Kanya, yung pinakamainam sa lahat. Yung kung titingnan natin yung first class. Kaya nga doon sa mga handog-handog na ginagawa ng mga tao sa ating Panginoon o sa ating Diyos, kadalasan ay may mga kapintasan at hindi ito nakalulugod sa ating Panginoon. Pero dito sinasabi sa verse 14, higit ang magagawa ng dugo ni Kristo. Bakit? Ang sabi nga, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. So, ibig sabihin, perfect. Siya yung perfect lamb, siya yung walang kapintasan, walang dungis, ang kanyang hain para sa ipagpapatawad ng kasalanan natin. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi at sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. So, napakaganda nung ano na ito, nung text na ito. So, may mapapansin tayo dito. Sabi, ang dugo ng Panginoon ang lumilinis sa ating budhi. Yung pang ating, ano ba yung budhi? Ito yung parabang konsensya natin. Ito yung ating pagkatao. Nililinis pala ito ng dugo ng ating Panginoon. Kaya nga yung mga gawang marumi, kapag tayo nilinis ng ating Panginoon, dapat hindi na po ito umiiral sa buhay natin. At kung mapapansin natin dito, ang sabi, yung mga gawang walang kabuluhan, ito yung reason pala kung bakit hindi tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. So maraming mga gawang walang kabuluhan sa sanlibutan ito. At maraming ginagawa tayo na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Pero dahil nga sa dugo ng ating Panginoon na inialay niya, yung mga walang kabuluhang bagay na yan, ay nilinis ng Diyos sa pamamagitan ng dugo niya, lalo higit yung ating pagkatao, yung ating budhi. Kaya nga sa ating pagkatao, gaano ba natin nakakilala ang ating Diyos? Gaano ba natin siya pinaglilingkuran? So, ang reason pala rito kung bakit hindi ka makapaglingkod sa Diyos, dahil yung mga gawa pa natin ay walang kabuluhan. After na tayo nilinis ng dugo ni Kristo, ang intention natin yung mga bagay na may kabuluhan. Ito yung, pag sinabing may kabuluhan, ito yung mayroong magandang impact na reward sa buhay natin. Para kung titingnan natin dito, ang isang mahalagang bagay na dapat pala matutunan ng tao, yung magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ang impact kasi na ito, hindi lamang panglupa, kundi hanggang kabilang buhay, after ng buhay na ito. Kaya nga sa ating mga tao nakakilala sa Panginoon, at sila ay mga nilinis ng dugo ng Panginoon, yung kanilang mga activity sa buhay, yung kanilang mga gawain, ay hindi na doon sa mga bagay na walang kabuluhan, kundi sa paglilingkod na sa ating Diyos. Kaya nga, ang isang palatandaan tayo nilinis ng dugo ng ating Panginoon, tayo po ay nakapaglilingkod na sa ating Panginoon. Kaya nga maganda itong pinag-uusapan natin na ang dugo lamang ni Kristo pala ang kinakailangan natin. So, sabi sa 15, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad na ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. So, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. So, ibig sabihin, sa lumang tipan ay sumusunod tayo sa law para magkaroon tayo ng reconciliation sa Diyos. Ngayon ay sa pamamagitan na ng dugo ng ating Panginoon para tayo magkaroon ng pakikipagbati o isa sa ating Diyos. Kaya nga sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, tayo ay makalalapit sa Ama ng panatag ang ating loob kasi hindi na tayo niya kaaway dahil merong namagitan sa atin na walang iba kundi ang ating Panginoon.
Pero sabi rito, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, mahalaga yung kamatayan ng Panginoon eh. Kasi kung siya bumaba rito bilang Diyos, hindi siya mamamatay. Kaya nga yung pagparito niya, ang sabi, nagkatawang tao siya. So, ang nature kasi ng tao, merong kamatayan. At ang kamatayang iyan, ang magiging dahilan pala sa ipagpapatawad ng paglabag ng Diyos sa mga utos, paglabag ng tao sa Diyos sa mga utos niya. Nung unang nakipagtipan ng Diyos sa atin. Sa lumang tipan kasi marami dun puro bawal, bawal, bawal. Pag sinabi ng Diyos hindi pwede, hindi pwede. Pero mga tao lumalabag doon sa mga bagay na pinagbabawal ng Diyos. Kaya nga dati, kung tayo ay under pa ng lumang tipan, kahit dumating na ang Panginoon, so hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung patuloy pa nating pinagbabatayan yung lumang tipan para tayo ay maligtas. So remember, ang condition kasi sa law para maligtas tayo, you need 100% obedience. Yun yung requirements ng law. Kaya nga dito, alam ng Diyos na hindi natin kayang sumunod sa batas ng walang paglabag. Kaya nga kung tayo nakakalabag na, consider na tayo ay sinners. Consider na tayo ay makasalanan na. Kaya nga sa pamamagitan ng Panginoon bilang siyang tagapamagitan natin. Parang siya yung nagiging ambassador natin. Para bang siya yung nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magkaroon ng reconciliation sa Diyos. Siya yung binigay ng Diyos na tagapamagitan natin sa kanyang Ama. Kaya nga sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ang sabi, pinatawad ang paglabag ng mga taong nasa ilalim ng kautusan. At dahil dito, ang sabi nga rito, dahil na sa kanyang kamatayan niya, dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos. So remember yung mga tinawag ng Diyos. Maraming tao tinatawag ng Diyos. Halos lahat tinatawag ng Diyos. Pero kukunti po yung nag-response para linisin sila sa mga kasalanan. Yung mga nag-response po na ito yung mga taong tinatawag na naging Kristiyano at ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga yung sa mga tinawag ng Diyos, no, ibig sabihin sa mga nag-response sa calling ng ating Panginoon, ang sabi, kakamtan nila ang walang hanggang pagpapala na ipinapangako niya. Kaya nga sa atin, ang Diyos po ay hindi nagbabago sa kanyang pangako. Siya po ay hindi nagsisinungaling, kaya kung meron siyang mga pangako na ibinibigay sa atin, ang sabi, matatanggap natin ito. At ang isa sa pinangako niyang kailangan natin ay yung magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan. Kaya nga sa pinangako ng Panginoon sa sanlibutan para tayong lahat ay matubos, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak na nakipagtipan sa atin. Ibig sabihin, ugnayan sa atin o nakisalamuha sa atin para makipag-bargain para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang kanyang pakikipag-bargain sa atin, yung kanilang offer na buhay na walang hanggan, kapalit ng kanyang buhay. Kaya nga kung tayo po ay tinubos na ng Panginoon o tayo po ay napatawad na ng dugo ng Panginoon dahil nanampalataya tayo sa Kanya. So alam natin na ang dugo pala niya ang siyang naglilinis sa atin, ang dugo ng kordero. Kaya nga sa pamamagitan ng banal na kasulatan, makikita natin ano ba yung proseso ng Panginoon para tayo ay tubusin. Ano ba yung ginawa niyang proseso na nakita natin, nagkatawang tao siya, bumaba siya dito sa lupa, namuhay siya tulad ng alipin, nagturo siya paano maligtas, and then ini-offer niya yung kanyang sarili bilang isang handog na buhay na malinis at walang kapintasan. Kaya nga yung buhay niya na ibinigay sa atin ay isang pinaka-precious gift ng mga tao. At kung tayo ay hindi matutubos ng Panginoon, meaning hindi tayo naniwala sa dugong inihain niya. So mahalaga yung pagbubuo ng dugo kasi ang ayon sa kautusan din, ayon din sa Biblia at sa kautusan, kahit sa bagong tipan, sabi gano'n. Sa verse 22 ng
chapter 9 ng Hebrew pa rin. Ang sabi, ayon sa kautusan at halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. Kung walang pag-aalay ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Maging sa Old Testament, maging sa New Testament, ang sabi, kung walang pag-aalay ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Pag pinag-usapan po ang dugo rito, buhay. Kung walang nagsakripisyo ng buhay, wala pong kapatawaran ng kasalanan natin. So therefore, nakita natin, si Jesus pala, yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Kung bakit pala matatanggal yung kasalanan ng sanlibutan, dahil ini-offer niya yung kanyang buhay sa sanlibutan. So nagkatawang tao siya para i-offer niya itong buhay na ito nang walang kapintasan sa Diyos para sa ipagpapatawad ng ating kasalanan. So kung mapapansin natin dito, ang kordero ng Diyos ang siyang nag-aalis talaga ng kasalanan ng sanlibutan. So sa susunod na pag-aralan natin mga kapatid, yung mga dinanas ng ating Panginoon bago niya tayo tubusin sa ating kasalanan. Ano ba yung mga pinagdaanan ng Panginoon? Gaano ba kahirap ang dinanas niya bago niya tayo natubos. Kaya mga kapatid, sa susunod na pag-aaral natin, ay alamin natin ano ba yung mga pinagdaanan ng Panginoon. Bagamat siya ay nakilala natin na walang kapintasan, paano ba niya ito ginawa? Ano yung mga paghihirap na inabot niya sa kamay ng mga tao bago tayo maligtas lahat. So, salamat sa Panginoon, napakabuti niya sa atin. So, mga kapatid, muli nating balikan ang ating pag-aaral next week. Habang tayo ay nag-aaral, ay makikita natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin at yung intention niya na maligtas tayo. Muli, pagpalain tayo lahat ng Panginoon sa maiksing message na ito. Sa pamagitan ng Kohelet Ministry, muli tayong naturuan ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Pagpalain tayong lahat at saan man tayo naroon, muli nating dakilain ng Panginoon, naway ang kapurihan ay sa Diyos lamang. Salamat sa ating lahat. God bless po.